Yo, 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 good morning! Syempre may oras na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para sa hindi, Eddie Pacquiao. Okay, ang papanoorin natin ngayon ay bagong upload ng PSP or Pangil sa Pangil, J Black versus Don Pao. So si J Black, ito yung kakagaling niya lang sa controversial na laban. Kalaban niya si Mot sa Matira Mayaman Tournament kung saan na veto tapos na basta marami nangyari. Tapos nag-ano siya doon. Nag-iiyak siya sa Cebu. Si J Black. Tapos si Don Pao naman, si Don Pao galing siyang Bahay Katay. Sa mga di nakakaalam, Bahay Katay ito yung battle league din. Rap battle league na may beat. Tapos freestylean yung labanan dito. Alam ko lumaban na rin ito si Don Pao sa flip top, kalaban niya si Zaki. Isang beses lang. Basta champion si Don Pao dun. Kung yung flip top, yan, pangil sa pangil, mga acapella. Dun sa Bahay Katay may beat dun. Freestylean yung labanan. Pero wag natin patagalin. Panoorin natin yung laban na to. Let's go! Mahirap. Maraming salamat sa pricing. Ginoo! Ako nga pala si Mr. Scatcher. Mahal ko na si Rose at ang Nanalo ng coin toss si J Black. Pinili niyang mauna si Don Pao. Pangil sa bangan na! Let's go! Maayong gabi ninyong tanan. Ina, trip-trip lang, ang layo nang naabot ko. Di ko kabalo magbinisaya pero makasabot ko. Pwede kayo makinig ng bars? Yes! Kamusta, Davao? Solid, sold out. Andito na si Paulaw. Uy, si Walkout. Tayo na. Anong ginagawa mo dito, uy? Galit ka sa PSP, di ba? Judges, pag binoto nyo ba to, ha? Matagal na akong subok. Gusto pang subukan ni Jomar Black. Babagsakan ko to ng 1-2-1-2 para nagbubumba prap. Oh my God, tong tumapat, di uubra kahit on the spot. Alam mo, madali ko lang tong panghawakan. Compact lock. Eto ba manok nyo? Sa huli, mabibigo lang kayo na parang tumalpak. Dito sa Cebuanong nakilala sa rock, Urban Dub. Kontra sa kalbong veteranong kampyon, Norman Black. Welcome to your Don Pao moment. Classic, old school yung imahe. Kodak shot. Yung style ni Don Pao, parang ano no, yung 1-2 nga. 1-2-1-2 nga, kagaya ng sabi niya. Tapos hashtag ito yung nag-trending na style ni Tipsy D dati, yung sasabihin yung reference dun sa dulong linya. O dun niya sinasabi yung reference. Yun yung punchline niya, yung reference sa dulo ng line. Ganda rin ang mga references ni Don Pao. Ba yun? Urban Dub. Tapos Norman Black. Sa mga di nakakaalam, si Norman Black, ano to? Former basketball player to. Sabi niya, no, veteranong kampiyon, Norman Black. Oo, basketball player kasi yun, si Norman Black. Alam mo, nag-coach din siya. So yun, tapos ano yung huli niya sinabi? Kodak shot. Kodak shot. Puro ka lang dakdak. Immature. Arrogant like Donald Duck. Yung tira, ang sakit lang sa tenga, Donald Trump. Ito, nag-jump sa mga lowang rank, talagang sobrang wak. Pag ako tumakda, kahit retirado, nakatatak, Jordan Brand. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Malabong mamatay. Malabong mamatay. Oh, fuck. Mamatay. Shit. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Malabong mamatay. Meron nga pala akong solar bank. Hold up, my soul is back.
Palong-palong sa kada linya para nakabombang sak ng coke and crack. You know I'm strapped. Anong akala mo, magchuchoke ako? Homeboy, baka nakakalimutan mo. Champion ako sa rap battle na may beat. Hindi mararatel pag nag-spit. Dating hustler to sa street. Isa ka lang rapper na bubwit. Bawat angle mo ay shit. Pinipilit mong isiksik. Parang barker lang ng jeep. Oh, ramdam mo yan. Huwag mong itanggi. Ganda ng ano ni Don Pao. Ng, tag dito, ng style niya. Tapos nadadala rin ng angas niya. Tsaka ng delivery niya. Solid yung delivery niya. May mga ano pa siya, mga adlib pa siya. Ganun mag-multi ha. Ramdam mo yan. Huwag mong itanggi. Alam mo anong dulot, pare? Lahat ng sumasakay sa trip mo, hindi komportable. Kasi yung biyahe, jahe. Walang direksyon. Nawawala ka na sa lugar, kakailusyon mong tumagos sa ibang dimensyon. Ha? Kasi kung hindi babatak, wala kang tira, J-Black. Paulit-ulit lang binubuga mong rounds. Parang tambay sa vape shop habang ako, big game bala James Yap. Hit check na sa same spot. Ginoo na dating kaliwa, nagpapakilala na. Mr. P, wag ka na mag-name drop, straight up. J-Black, stay back. Mapupudpud sa akin yung sintido mo na para nagpa-fade cut, gun bar, malatay rock. Mapupudpud sa... Ganda ng mga references ni ano ni Don Pao, yung mga hashtag niya. Hindi ganoon ka hirap intindihin. Dalawang sintido mo parang nagpa-fade cut. Straight up, J-Black, stay back. Mapupudpud sa akin yung sintido mo na parang nagpa-fade cut, gun bar, malatay rock. Mapupudpud sa akin yung sintido mo na parang nagpa-fade cut, gun bar, malatay rock. Kaya siguradong headshot. May namatay na naman sa DP. Plain black, say what? Say what? May namatay na naman sa DP, plain black. Kasi di ba pag namatayan ka, kunwari sa Facebook, mag-change ka ng profile picture yung plain black. O kaya yung may kandila. Yun ni-reference ni Don Pao. Tatawa ako sa ni Don Pao eh. Parang engine eh. Unang round pa lang, sobra na yung puntos. Kulang pa yan 3 mo. Hindi uubra yung gulang mo na parang taglugon. Wala na ako sa kondisyon. Pero ito't lumalaban pa rin sa kampyon. Tinatanggap pa rin ang bawat hamon dito sa bagong henerasyon. Sa dami ng binaon, tumubon at nagbunga makalipas ang ilang taon. O di ba nagbabaliktad ka ng sitwasyon? Sige, simulan mo na ngayon. Tingnan natin kung kaya mong gampanan yung ginawa ko bilang gangster, rapper, hustler sa loob ng mahabang panahon. Longevity. Kaya pag tinalo mo ako, pwede mong iyabang sa karamihan. Pero pag nanalo ako sa'yo, isa lang tong kaganapan na pangkaraniwan. Malero. Angas. Yung presensya ni Don Pao parang talagang ano siya, no? Tawag dito, veterano na legend. Di mo ko matatalo, boy. Ganda nung ender niya. Pag natalo si J-Black sa kanya, karaniwan. Parang normal na araw lang. Karaniwan na kaganapan. Solid. Ganda na round 1 ni Don Pao. Dami niyang punchlines. Na-mention niya pa si Tay-Rock sa URL. Ano siya? Gun Bar King sa Battle League sa Amerika. Ngayon, panoorin muna natin yung round 1 ni J-Black. Show. Paanong di lalakas yung punchline? Sa huli, laging may... Napansin din pala ni J-Black. Tangina. Game na, boss? Arats? Sige, boss. Hold my nuts. Boss. David versus Goliath. Buti di kita sininzone, pare. Parang mas bagay Sin of Pride versus my Napoleon Syndrome, bale. Kung ang laban na to'y parang David versus Goliath ang atake, gusto niya kasi pagtapatin yung nagbabato sa higante.
David versus Goliath, di ka dapat makampante. Davao game! Ba't ka ba tawag ng tawag sa mga veterano belga? Masuko pagbalibaran, oh. Pick someone your own size, repa. Ba't yung tinatawag mo, kaidaran mo? Dahil kung tutuusin sa akapela, rookie pangalan to. Pick someone your own size, teka. Mas malaki pangalan ko! Ano bang napatunayan mo? Sa bahay katay, kampiyon ka nga rin? Congrats! Pwede ka na maging first pick sa tryouts namin. Portfolio basihan namin, repa. Para masabi na the best. Listahan ng mga achievements sa eksena, hindi warrant of arrest. Tanginang bagito to. Akala mo kung sino, no? Malabo tong mangyari kung ang match-up sa flip-top binuo. Parang Dodong Saipa versus Sixth Threat lang. Sa akin, insulto to. You're throwing shades kahit nakasilong ka lang sa anino ko. Throwing shades kahit nakasilong ka lang sa anino ko. Parehas nilang minamalit yung isa't isa, no? Si Don Pao, round 1 niya, minalit niya si J Black. Tignan daw niya kung kayang gampanan ni J Black yung pagiging hustler, rapper, gangster sa mahabang panahon. Tapos ito naman si J Black, ganun din. Minamalit niya lang din si Don Pao. Rookie pa lang daw to sa acapella. Kasi nga sa bahay kata ito nag-champion. Yung may beat na rap battle league. Natingting hanggang nagkasinturon, ako'y nanatiling pampaluan. Hindi mapupuno buslukong to kahit malakas pa yung sahuran. Talo-talo hanggang ngayon kahit sabihin pang talunan. Oo, wala akong utak ng kampyon. Kasi yung mindset ko pang baguhan, palaging gutom. Alam mo bakit maiksi pasensya mo? Pangit kasi lagi yung tulog mo. Palagi kang namamaluktot sa haba mo, maiksi lagi yung kumot mo. Height is might, ika nga. Pero mukhang wala sa hulog to. Dahil kung skills ang sukatan, mauuntog ka lang sa tuhod ko, bakulaw. Ba't ka ba nagmamadali man? Hilaw ka pa para sa akin. Alam mo bang hindi lahat ng kumikinang ay ginto para kuhanin? Kung ang lakad mo matulin, bubog ako sa tatahakin. 6 na talampakan ang natinik ng malalim. Hindi ka magaling kalbo. Wala ka pa sa palapag na to. Hindi sa wala kang katapat na ko. Sadyang walang nagtatapat sa'yo. Hindi ka pa nakakakita ng taong papalag sa'yo. Hindi ka sana mapigilan kasungalang pinanganak ako. Alam kong may potensyal ka, Don. Pero masyadong maaga pa. Ang nakakalungkot nga lang, Don, Pao, matanda ka na. Alam kong tirador ka din nung nasa streets ka pa. Pero di ka nasisikat doon kahit mag-alas 6 ka pa. Siya daw yung punchline king, may trono ng inuupuan. Sinyalis yan na mababa ang tingin sa sarili ng sukdulan. Wala namang achievements na pinanghuhugutan para kang aso na ulul lang. Matangkad ka sa upuan. Mababa ka sa katayuan. Kaya David versus Goliath, ang pagiging kontrabida malugod na aakuin. Kung para sa atin, maliit ka pa at dapat pang subukin. Sa lugar man ng tirador, walang awa kang tatapusin si Goliath. Ako, si David ka. Ako mas dapat mong talunin. Ganda rin ang round 1 ni J Black. Parehas nilang inaano yung isa't isa. Parehas nilang dina-downgrade yung isa't isa o parang minamaliit nga. Grabe. Kumbaga sa angle, maganda yung feeling angle ni J Black. Dami niya ring solid na dito na lines. Pero mas umangat sa akin yung round 1 ni Don Pao. Dami niyang punchlines, ganda, delivery, lahat. Siguro bibigay ko muna yung round 1 kay Don Pao. Ganda ng mga niya eh. Nang sunod-sunod yung niya, punchline, tsaka refreshing lang makarinig ulit ng ganong style. Wala na kasing gumagawa ng hashtag style na yun eh. Siguro meron, konti lang siguro. Pero yung hashtag parang napaglumaan na kasi. Ganon yung style ni Don Pao. Sabagay, matanda na to eh. Round 2, Don Pao, let's go. Ads muna tayo, boy.
So round 1, Don Pao. Nagbabanggit pa ng achievements. Kita niyo, di ba? Wak pa rin yun. Nagsasalita ka ng tungkol sa gitno. 500,000. Plated na puta. Tingin galit na galit ang puta. Subakaway mo. Yung ganyang pag-uugali, pinapakita mo lang sa amin kung anong kinalakihan mo sa bahay nyo. Squatting ang puta. 3 days ka ba? Ano ba inaano mo? Nagyayabang ka sa akin, mas maayos buhay ko sa'yo. Tangin na yung binanggit sa akin ni Pibus. Kalabang kita. Wala man lang ako naramdamang excitement. Nangulit lang yan, pare. Ako'y masaya na sa retirement. Sa totoo lang. Ano ba yun? Puta, nakalimutan ko ulit. Kasi ito kasi, nagbabakarat ako, binigyan ako ng laban. Kaya. Gusto mo ba talaga magkaroon ng talo? Ang na dati, kimot mo lang yung plano. Gusto mo pala ako matalo. Sana nagkasino na lang tayo. Sama natin yung mama ni Lance. Yeah. Sa ganung bagay, kahit paano may chance. Game? Hindi yung tinatapat. I-freestyle na si Don Pao. Parang nakailang linya siya doon na freestyle. Pero okay din kasi naduduktungan niya. Kahit paano may chance. Game? Hindi yung tinatapat mo pa ako sa ganitong bagong agresibo. Gagong positibo. Tao na may bisyo, masyadong sensitibo, binibigyan ko ng sunod-sunod na pan. Sige, magpakitaan tayo ng resibo. Battle rap. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Iba't ibang flow na ang sinalubong, nakatawid ng barko, hustling. Binabagtas mo sa kasalukuyan. Ako pa ang iyong nasalubong. Pero hindi kita para hadlangan. Andito ako para makatulong. Gusto mo akong maangatan? O sa level ko makatungton? Tumayo ka sa sariling mga paanan pagkagawa ng hakbang. Huwag ka magpagulong kasi yung epekto ng usok sa kada battle, lagi niyang binibitbit. Yung pa nga, inuuga pa kanan. Kaya nga yung sabu niyang hinihit-hit, ang laging binubuga sa laban. Hindi ko alam kung bakit pinapangalandakan, sobrang kapal ng mukha nito, pinapangahan dapat. Tumataas tingin mo sa sarili mo pag may pinapababang amat, talagang sinasagad niya batak. Para sa mga kamador makahilera, laging kargado yung black parang motor na pangarera. Kakamadali, kita nyo, sumemplang. Talagang iyak to si Loco. Si Bak ang pinondo, si lahat ng tinodo, yung may biyak sa noo, initak ka sa ulo. May biyak sa noo, si Mot yun. Meron kasing biyak si Mot dito sa ulo niya. Tinalo siya ni Mot. Bak ang pinondo, si lahat ng tinodo, yung may biyak sa noo, initak ka sa ulo. Mga nanonood na Cebuano, di pabor sa mga hurado na kay J Black di bumoto. Pues kung tingin yung nakalusot to kay Mot, ito ang Black ni Motombo. Ha? Motombo, basketball player yun. Hall of Famer. Sentro siya, sentro. Black ni Motombo. Nakalusot to kay Mot, ito ang Black ni Motombo. Ha? My house, boy. Ikaw ay aking pinapalayas. Walang kukonsinti sa'yo dito, oy. Hindi yan sila bias. Diba? Habang patagal ng patagal, nahihirapan na siya magtawid sa linya na parang nagre-remborak. Ngayon si Don Pao na counter, si Jay nag-fade to black. Unti-unti ka nang nawawala ng liwanag. Ano yung banat? Puro black? Nagdidilim na paningin ko, Brad. Huwag kang kukurap. Technical laban sa puntuhan, di pupuntos ganyang wak. Etong durugista, pinupulbos ng sagad. Ako'y rapper na inatasan, ito'y inutusan lang mag-rap. Kung uhaw ka sa tagumpay, pues ibubuhos ko lahat. Manatili kang lundot, tanggapin ng malugod, masakit man sa loob, bawat madiin na taludtod, may mas matinding kasunod. Yung ganitong klaseng tugmaan ng mas may sining sa buod at ang tanging sasang-ayon lang ay nakakaintinding manood. Ganda. Ganda ng flow ni Don Pao dun. Kaso wala masyado nag-react, tas nag-e-expect siya ng reaction, no? parang mas humihina yung ano eh. Yung dating pag naghahanap ka ng validation sa crowd eh. Sa pa nga. Ganda nun.
Ibubuhos ko lahat. Manatili kang lunod, tanggapin ng malugod, masakit man sa loob, bawat madiin na taludtod, may mas matinding kasunod. Yung ganitong klaseng tugmaan ng mas may sining sa buod at ang tanging sasang-ayon lang ay nakakaintinding manood. Wala. Wala. Meron Don Pao. Ako nagre-react ako. Tinutulugan daw si Don Pao eh. Nagagalit tuloy. Yan tuloy. Ganda. Ganda ng mga multis dito ni Don Pao. Kaya yung angas mong taglay, para makasabay gawing triple. Nagpapakaastig ka pa lang habang ako'y namumuhay na ng simple. Huwag ka nang pumapel. Hindi ka mananalo sa pahabaan ng pisi. Binabangga mo ay pader, huwag ka na makipagpataasan ng ihi. Ganda pa rin. Round 2 ni Don Pao. Pero para sa akin, mas humina yung round 2 niya. Malakas yung round 1 niya eh. Sunod-sunod na punchlines, references. Yun nga yung hashtag. Dito sa round 2 niya, nagano siya, freestyle siya nung umpisa. Medyo mahaba-habang freestyle din. Siguro nakalimutan niya yung intro niya. Tapos nung yung angulo niya pa rin is yung, yun nga, no, yung parang ang tagal niya na sa laro. Veterano na siya dito. Parang inaano niya si J Black. Nandiyan ka pa lang, papunta ka pa lang, pabalik na ako, ganun. Parang ganun. Pinapakita ni Don Pao kung gano'n siya kataas. Ngayon, panoorin natin yung round 2 ni J Black. Round 2 game? Woo! May collab sila ni Looney. At napahiya siya sa sarili niya na kanta. Yung title, Kargado. Kasi kinarga ka lang niya. Ang layo ng skills nyo, tol, talaga namang unbelievable. Kaso napagtanto ko doon sa lyrics ni Marlon na malamang siningil ka niya per syllable. May linya ba namang, mahal ako ng aking mga neighborhood. Mahal ako ng aking mga neighborhood. Ha? Neighborhood. Collective noun. Tapos mga. Tanga ka ba? Napaka marami siyang address. Makati, Cavite, at Pasay, no? Tanong ko lang, alam ba ng may bahay mo na marami yung bahay mo? Hey! Where you from, homie? Red flag ka, homie! Change topic! Boss, respetuhin mo daw yung punchline king. Por vida. Sinong bobong nagpatong ng corona mo, brother? May punchline daw kasi kada linya. Kaya nabansagang one-liner. Lamang daw sa haymaker. Kaya tulog kalaban niya, well, walang magandang istorya kung puro happily ever after. Kumbaga, master ka ng basics. And I think that's fine, Don. Kaso lahat ng MC kaya mag-punchline na kahit one line, Dong. Kung ang setup nagpapaliwanag, paano ma-outshine yun? Kung puro punchline ka lang, ano pa yung punchline, Don? Yung pinupunto dito, ng ganda ng pinupunto ni J Black, yung style mismo ni Don Pao. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, or yung napansin ko, yung puro siya one-liner, tas hashtag yung style niya, di ba? Yung dating style na ni Tipsy D, yung nagre-reference. Tapos sinasabi niya yung reference sa dulong linya, yun yung punchline niya. Tapos sinasabi ni Don Pao, lahat naman ng MC kaya mag-punchline na one-liner. Nagagawa yun. Kasi yung nangyayari na ngayon, di ba, yung setup, tapos punchline. Ganun na yung ngayon sa battle rap eh. Uso ngayon, yung parang ngayon eh, ginagawa na ng lahat ngayon eh. Kasi feeling Einstein dun. At di ko tinitira yung estilo. Kaso paano ka naging hari kung si Tipsy D pa nagretiro? Sobrang bagal ng internet nyo, G. Sa laos na style ka nagbenepisyo. Nasa round 2 ka pa ni Tipsy D sa battle niya kay Sinyo. Diba? Hashtag. Hari ng nenok na style si Bay. Talaga namang proud na proud. Sige, ikaw na may hashtag style. Ako naman yung sharp sa sound. Magiging tic-tac-toe lagay, ekisan kada round pagkat knockout hashtag style pag tinapat sa pound for pound. Ano? Sharp, tic-tac-toe, pound, hashtag pa more. Ganda nun, ganda nung scheme na sinabi ni J Black. Puro symbol ng hashtag yung lines niya dun. Sharp.
Sharp sa sound. Ganun yung sign ng sharp eh. Parang sa hashtag nga rin. Tapos tic-tac-toe, eekisan kada round. Ekis kada round. Yun yung nasa tic-tac-toe. Tapos ganito rin yun, yung tic-tac-toe. Tapos yung isa, yung ano sinabi niya? Wala, pound. Yun yung sa telepono or sa cellphone, yung pound na button. Katabi ng 0 yun eh. Isa pa nga. Sharp sa sound. Magiging tic-tac-toe lagay, eekisan kada round pagkat knockout hashtag style pag tinapat sa pound for pound. Ano? Sharp. Tic-tac-toe. Pound. O, hashtag pa more. Baka punchline king kasi may linyang tumatak ang mamang to. Wala. Kung meron man, isa lang. Kasi sinigaw mo pangalan ko. Sobrang hina nitong king, parang team ng Sacramento. May malakas lang sa bara mo kasi binanggit mo kami ni Sak Maestro. Kung suntukan to lahat, mas malakas pa rin yung may buwelo. At hindi kita makakatapat kung hindi ka tropa neto. At sa paanong paraan yan tunog technical din? Kasi tutulungan din siya niya ng technical team. Sige, lakasan nyo boses niya para hindi malata. Hinaan nyo reaction sa akin para di halata. Scorean nyo indirect hits niya na hindi maganda. Tapos mga concept ko ay walaing halaga. Sabihan nyo kung lang iyakin ulanin ng batikos. Malamang may comment sa baba. Kasbula si Pibus. Panalo si Cripply kay M-Site sa comments. Tapos pag nag-react yung mga yan, bias pa din audience. Sige, sa'yo na yung panel ng defense makontrol. Magtayo ka man ng tower, gumawa ng fort tall mula kay Zendlook, pinididik kung mga shit ay caught all. Kung mga angle mo concrete, yung binibreak ko fourth wall. At yan, Lakas nun. Mga ano mo, angle mo, concrete. Binibreak ko fourth wall. Fourth wall, ito yung parang ginagawa ni Deadpool. Yung mas ano pa siya. Yung binibreak ni Deadpool yung fourth wall, kinakausap niya yung camera, di ba? Nakikipag-interact siya dun sa audience. Ganyan yung fourth wall. Bigat din nun. yan angle tall mula kay Zendlook, pinididik kung mga shit ay caught all. Kung mga angle mo concrete, yung binibreak ko fourth wall. Kumbaga si Don Pau hanggang dito lang, concrete. Tapos si J Black naman, binibreak niya hanggang fourth wall. Mas mabigat. Yan yung sinasabi ni J Black dito. At yan ang mga bagay na hindi mo magagamit. Kung sky is the limit, lalagpasan ko pa yung langit. Di lang basta lumalabas sa kahunto. Yung karton mismo wawasakin. At para kang limitasyon ko. Kasi nga, wala ka sa akin. Walang limitasyon si J Black. Ganda. Gusto ko yung round 2 ni J Black. Mas maganda kaysa sa round 2 ni Don Pau. Para sa akin, lamang si J Black sa round 2. Binreakdown niya yung style ni Don Pau. Yun nga, mas malakas daw yung suntok pag may buwelo. Yung pag may magandang setup na mahaba-haba, may buwelo. Kasi si Don Pau, 'di ba, suntok siya ng suntok agad. Parang one line. Eh sinasabi nga ni J Black, basic lang 'yun, nagagawa na lahat ng MC. Hari ng nenok na style no. Minamalit yung ni Don Pau, style ni Don Pau. Para sa akin, malinis round 2 kay J Black ako. So round 1, Don Pau. Round 2, J Black. Panoorin natin round 3. Kung ano-ano sinasabi. Ilan tong dami nalalaman. Ayusin mo muna yung sarili mo bago mo ako pangaralan. Ang liit-liit, ang tapang-tapang. David Goliath. Kala mo nakakadarag ka? Kanina ko pa kasi binababoy. Kaya siguro na-high blood na. Tangin na ito niya, ano? Wala akong mapapala sa iyo eh. Kahit di ako magsulat, wala itong dating. Nagsisiga-sigahan ka, tapos yung itsura mo pambading. Freestyle na lang, tinutulugan niyo yung verse ko eh. Tignan mo, pag nag-i-speed ka, parang ano eh. Nagbubunga ng stress na bakla. Yung mga binibitawan mo, puro wax, malamya. Pikit ka pa ng pikit. Kaka-cellphone mo yan eh. Kaya, hinaan mo kasi yung brightness. Pare, hindi sila boto kahit kindata mo yung mga judges. Kaya,
Kahit magdamag tayo mag-freestylean, tanga na di pa ako kinakalawang, gago. Mga bars ko, pure gold, kaya always panalo. 2 hours prep, sak, what's good? Eh, ganun lang pare Basic basic pero creative. Ang tanong, kaya mo kaya makipaglaro sa akin kung yung laban may beat? I don't think so. Sa akin, wala tong tsansa. Malaki ang pagkakaiba ng nagyayabang sa kumpiyansa. Tangina. Freestyle na lang. Kasi tinutulugan talaga nila. Ang haba ng freestyle dito ni Don Pau. Mukhang nakalimutan niya na naman yung intro niya sa round 3. Sinisisi pa yung crowd, tinutulugan kasi. Huwag mo kasi tulugan si Don Pau. Sa kumpiyansa. Gusto niyo ng can bars? Gusto mo ng shots? Well, pas na ako dyan na parang may hangover. Hindi ako magpapakawala ng bala lalo't may inosente sa harap ko. I'm a responsible gun owner. Astahang barumbado. Sa akin huwag kang pagago-gago. Real talk, alam mo sa sarili mong hindi ka ubra kahit na mano-mano. Pag ako rumatrat, malakas ang recoil. Pag ito rumatrat, may lalabas na foil. Nag-backfire yung pistol, doon ka pumatok at lumupit. Kung di ka ba naman tanga, nag-malfunction na nga yung baril, ipinutok mo pa ulit. Wala ka tuloy mapanghawakan. Dalang armas sa digmaan, diferensyado. Tapos makikipagpalitan ka ng putok sa asintadong di baril na lisensyado. Pwes, mali ka ng binangga. Dapat kang mabahala. All the way from Maynila, dito ko sa Mindanao ginawa, walang kikilos na masama. Dapa! Kahit sinong sumangga sa balay tatagos, kaluluwa na lang tong uuwi mamaya. Puro gun bars, nakakasawa? Pinakita ko lang na pagbaril na ang usapan, lagi ako may dalang mahaba. Tayon. Pag lumalaban ng mga Bisaya sa Kamaynilaan, hinihiyawan ng mga nanonood na Tagalog. Habang yung mga kalugar nito parang walang naririnig kahit sunod-sunod na yung pasabog. Pero sa katangahan mo, todo react sila. Di ba? Kasi sabi niya kay Mot, 2017 to 2024, 5 taon ka ng kampyon. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7. Pito-pito ka ba? Talagang kulang-kulang to si J Black U. 2 months ka nag-review, di ka man lang gumamit ng CalQ. 5 years, 2017 to 2024. Walang bilang ang puta. Di ko alam kung sinadya mo yun dahil gusto mo mag-trending. Isa lang masasabi ko sa'yo, tol. Ang bobo mo sa spelling. Kaka-online casino mo yan eh. Gamit naman demo account. Ha? Kaya yung asta alanganin. Nagpo-promote ka ng sugal. Pero takot kang pumusta sa laban natin. Ang lakas mong hikayat. Isa ka sa dahilan kung ba't may nalululong na kabataan. Sinisira mo buhay ng iba para sa pangsarili mong kabuhayan. Kaya sa mga followers ni J Black, kayo, yung paglalaro ng scatter, ihinto nyo. Huwag kayong nakikinig sa gagong to. Doon kayo mag-register sa link ko. Hindi na ako nakikipagtagisan para maibida lang ang bara. Sa kabila ng mga responsibilidad ko sa tunay na buhay bilang ama, nagagampanan ko pa rin ang pagiging mandirigma na makata. Tol, pasensya sa mga binitawan kong masasakit na salita. Pero yung mga linya na yan na magtuturo sa'yo ng tamang direksyon para malihis ka sa mga biyahe mo na sa liwa. Gana rin bala for you, dog. Respeto sa'yo, champ. Di kita gaanong pinuruhan, ako'y nagme-menor pa iho. Sa akin, ito'y trabaho lang. Pero walang problema yan. Kung pe-personalin mo, pisakol. Round 3, parang ito yung pinakamahinang round ni Don Pau para sa akin. Pinakamalakas niya yung round 1.
nawawala-wala si Don Pao, parang kalahati ng round niya, nag-freestyle siya, no? Pero, naituloy-tuloy niya pa rin, hindi naman siya halatang na nag-choke. Kaso wala siyang masyadong malalakas na bara or punchlines na binitawan dito sa round 3. Panoorin muna natin yung round 3 ni J Black. Tangina, demo account daw. Di ka ba kahit isang beses, di ka ba nanood ng live ko na nagka-cash in ako? At pag nanalo, na-withdraw? Tanginang to. Alam ng ropor yan, boy. Gogo. Sige na. Round 3 na, Mr. 6-footer basketball player. Yung tangkad parang center ng Denver. Undefeated mala Mayweather. Usapang gun bars kay price tag siya yung better. Kung si Mott ang bride ng PSP, siya yung ring bearer. Oo na, nagbabasketball na to. Pero di mo dapat iyabang yan. Nagbabasketball na 6-footer? Aba dapat lang! Tangina no? Yung mga maliliit nga. Tutangina. Ba dapat lang? Tangina. Bobo talaga. Kasi, matangkad ka lang pero bonjing ka maglaro. Sino followers ni Mot? K-Ram. Nakikita nyo pa sa my days nila gaano to kabano? Mula dribbling, shooting, rebound, pati sa pagtakbo ang kengkoy kumilos. Maiintindihan nyo ba pag sinabi kong para siyang matangkad na Phoebus? Ganon tol, ganon tumakbo tol. Tapos matangkad. Di rin ako magaling maglaro. Pero at least di ako nagyayabang. Pagkatapos natin dito maglaro, labanan mo ako sa court ng 1-on-1. Di joke lang. Siyempre, pinapakalma ko lang inyong mga heart. Kasi round 3 na! At papunta na tayo sa exciting part. Round 3 game! Ako si J Black! At ako ay produkto ng Rapolo at Flip Top. Mga liga kung saan nagaganap ang mga tunay na laban ng mga tunay na hip. Di ko pwedeng i-rhyme sa hip-hop. Magagalit si Don Pao. Kasi lahat daw ng rapper nira-rhyme sa ganun. Pero alam mo ba ang rason kung ba't palaging tumutugma doon? Kasi ang flip top ang isa sa dahilan kung ba't ang hip-hop ay buhay pa rin sa Pinas hanggang ngayon. Piyok. Ngayon, kaya kayo nadi-Disney Epoch eh. Kaya kayo nadi-Disney Epoch eh. Kasi hinakot nyo halos lahat ng mga demonyo mag-rap. O bakit? Para sa hip-hop ba talaga to lahat? Sige nga, where the fuck are your homegrown talents at? Hindi. Ang tanong ng mga tao, meron ba talagang malaking tao sa likod ng mga ginagawa mo? Keyword, malaking tao. Ang sagot, itong gago! Kita naman sa entablado, punchline king daw, malaking kaso. Parang naging goat ka lang naman kasi scapegoat ka lang ng amo. Scapegoat ka lang ng amo. Hitman ka kamo? O nga no. Ikaw ang nagbulong ng let's go Pangil, let's go. Na pala Si Don Pao pala yun eh. Siya pala nagpasimuno ng let's go Pangil, let's go eh. goat ka lang ng amo. Hitman ka kamo? O nga no. Ikaw ang nagbulong ng let's go Pangil, let's go. Na palagi niyang sinisigaw. Kayong mga baho sisingaw, katotohanan, lilitaw. Pag tinira ko buong PSP, pinakamasasaktan ay ikaw. Kasi sa kanila galing yung budget, pero sa'yo galing yung plano. Oo, siya nag-e-endorse. Yung mga rules dito na nakakagago, siya mismo nag-e-enforce. Sa laro na to, na-addict na ako. Kaya tunaw to sa akin, of course. Kaya nga ako pumayag maglaban tayo para makascore ng panalo. Rumekta na ako sa source. Tangina. Kaya rumekta na ako sa source. Kasi siya nga di ba nag-i-intro? Handa ka na daw ba magpagsabayan sa kataas-taasan? Mag-aangas-angasan pag inabutan ng supina, mag-aatras-atrasan? Ang malayang pagsasabi na kung anong gusto mo ay karapatang pangtao gago.
At na malaya pa rin yung ideya kahit pa nakakulong ang katawang tao. Kaya nga di ba may pay-per-view tayo? Kasi may takot na baka may video na hindi malabas. Yung liga, pangil sa pangil pero takot sa pangil ng batas. My God. Pero yung laban ko kay Mot, maraming aral na tinuro sa akin. Yung huling sagpangan sa Cebu, walk out ako. Napakaiyakin. Ito na yung sagot sa tanong mo. Pero the mere fact na kahit pinapatalo ko na, minali-mali ko na yung linya, tas konting drama, naging 3-2 pa, ibig sabihin kaya kong sumabay. Di nyo yun may pagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako, Mot, sa flip top kaya mo kaya makipag-rematch sa akin? Pinarody niya yung ano, no? Linya ni Shea yun eh. Kalimutan ko kaninong laban yun. Basta linya yun ni Shea. Yung parang kinall out niya rin si Glock 9. Pinarody rin siya ni Surgenio dun eh. The mere fact, yung kaya, ibig sabihin kaya ko sumabay. Kinaya niya si Shea dun. So pa. Pinapatalo ko na, minali-mali ko na yung linya, tas konting drama, naging 3-2 pa. Ibig sabihin kaya kong sumabay. Di nyo yun may pagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako, Mot, sa flip top kaya mo kaya makipag-rematch sa akin? Record ko sa flip top, 11-4. 4 ko natalo, tinanggap ko ng malugod. Dismayado kayo sa akin, dismayado din ako sa inyo. Kasi akala ko matatalino na mga manonood. Mas pinili nyo akong husgahan kaysa isipin ba't ako nagkaganon. Dami nang nangyari sa liga na to, di nyo pa rin gets hanggang ngayon, ay basta. Nung first round pa lang, para na rin akong naging kampyon. Kasi sa lahat ng sumali sa liga na to, ako pinakaunang kumita ng... Boss, alam mo na yon. Di ba? Putang ina. Alam mo na yon, Sir Target. Sir Balakid, wala po akong galit sa inyo. Gusto ko lang po iklaro. Tama po yung desisyon nyo. Kasi kayo lang nakapansin na wala talaga akong planong manalo. Kasi di pa man nagsisimula, nakatakda na talaga akong matalo. I'll paint you a bigger picture para magets nyo yung senaryo. Na isa doon sa mga hurado, kasama lagi ni Mot sa litrato. Ang ina, may written rule tayo, Repa. Bawal maghurado pagka magkagrupo o tropa, lalong-lalo na sa practice narinig mo na yung bara. Maiba tayo. Si Mot kasi yung modelo. Sinuutan nyo na ng belo. Di ko na nga kailangan magkomento, ando na sa Mot versus Pistolero. Natalo nga ako pero ginampanan ko papel ko sa kwento. At susunod na si Lanceta para sa saksakan na enkwentro. Lights, camera, action! Sasakay siya ng kabayo, pare, para makauwi ng mabilisan. Pagdating niya sa baluarte, biglang makikipagbarilan. Piu, piu. Sabay saksakang malapitan. Mapupuruhan tagiliran. Biglang babantaan siyang wag man laban. Dala yung hostage na si Iwan. Sabay... Kinuwento dito ni J Black yung yung storya ni Mot. Yung storya ng PSP para kay Mot. Lights, camera, action. Kabayo. Tinutukoy niya yung sarili niya kasi siya yung unang laban ni Mot. Pumunta siya saan yun? Sa Baluarte ba yun? Tapos pinagbabaril siya. Pistolero, pangalawang laban ni Mot. Tapos semis, ayan, pagsasaksakin siya ng malapitan. Lanceta, third na laban ni Mot, semis. Tapos yung panghuli, yun nga, sa championship, babantaan. Si Sixth Threat. Yun yung sinasabi dito ni J Black. Ulitin natin. Ganda rin nun eh. Para makauwi ng saka na enkwentro. Si Mot kasi yung modelo. Sinuutan nyo na ng belo. Di ko na nga kailangan magkomento, ando na sa Mot versus Pistolero. Natalo nga ako pero ginampanan ko papel ko sa kwento. At susunod na si Lanceta para sa saksakan na enkwentro. Lights, camera, action! Sasakay siya ng kabayo, pare, para makauwi ng mabilisan. Pagdating niya sa baluarte, biglang makikipagbarilan. Piu, piu. Sabay saksakang malapitan.
mapupuruhan tagiliran. Biglang babantaan siyang wag manlaban, dala yung hostage na si Iwan. Sabay magkikita sila sa Maynila, yung bakbakan madiin. Bandang huli, ikakasal yung bida, susuotan siya ng singsing. Biglang sisigaw si Pau ng cut! Parang direktor lang, di ba? Hindi. Tinatawag niya si Tomas para abutan siya ng parte niya. Pero syempre, huwag kayong maniwala sa akin. Gago. Sanay naman na ako na hated. Tawag nyo sa akin, iyakin, tawag ko naman sa inyo, baited. Tangina. Kasi kahit pinagtatawanan at binabanata na iyakin, madilim kinahinatnan, kailangan lamang liwanagin. Hindi naman nasayang, walang hinayang para sa akin. At nakita nyo naman atang sadyang panalo bigayan namin. Alam nyo, di pa ako tapos. Tingin nyo, di pa magaling? Limitasyon ko tinagos. Malayo pa mararating. Dahil di ko tinago sa inyo mga kaya kong gawin. Bagkos, kayo ang itinago ko sa mga kaya kong gawin. Paano sa paano? Ang haba ng round. Gusto ba? Ganda ng round 3 ni J Black dito. Ang bigat nun na mga sinabi niya. Parang yung pinupunto niya rito si Don Pau yung yung behind the scenes, yung mga nag-uutos talaga ng mga pangyayari. Yung nagbibigay ng script kila Phoebus. Yung let's go pare, let's go. Tapos si Don Pau din yung sa intro ng PSP, yung pangil sa pangil. Tananananan, katasan. Si Don Pau yun. So, parang siya yung nagpapapet kila Phoebus, nagmamanipulate ng buong Matira Mayaman tournament na yan. Ganda nung sinabi niya about kay Mot, yung lights, camera, action. Tapos kinuwento niya yung nag-ano siya ng senaryo, kung ano yung mangyayari. Yung sa dulo, yung bida, sosotan ng singsing. Tapos bibigyan ng parte to si Don Pau. Para sa akin, lamang dito si J Black sa round 3. So round 1, Don Pau. Dahil sa mga sunod-sunod na punchlines, ganda ng mga references. Tapos round 2, kay J Black. Dahil mas maganda yung yung pinupunto niya ron, tsaka yung angles na napili niya. Tapos medyo nag-freestyle lang din si Don Pau sa umpisa ng round 2. Tapos sa konti lang din ang mga punchlines niya doon sa round 2. Round 3, J Black ulit. Kasi si J Black, ang ganda, ang bibigat ng sinabi niya rito. Tapos yung iba yung napili niya na namang angulo. Tinira niya si Don Pau sa pagmamanipulate niya ng PSP. Tapos si Don Pau naman nag-freestyle lang ulit ng kalahati ng round. So yun, para sa akin, J Black ako dito. Hindi natin papanoorin yung judging kasi sobrang haba ng judging dito sa PSP. Pero tingnan natin sino panalo. Pangil sa Pangil, Davao City, ang mananalo dito ay magkakamit ng bonus na 30,000. Panalo si J Black! Si Phoebus. Panalo si J Black! Niloloko si J Black eh. Yan, J Black talaga panalo doon. Congrats pa rin kay Don Pau. Kung di siya siguro nag-choke, tinuloy niya yung momentum niya sa round 1, baka kay Don Pau pa to. Pero J Black, malakas din si J Black. Congrats kay J Black. Hanggang dito na lang muna. Paalam!